Marami ang nagtatanong sa akin mga bossing kung magkano daw ba yung pamasahe sa barko. Siyempre pag sumakay ka ng barko kasama na dyan pati pamasahe ng sasakyan mo at ng mga pasahero. So magkano daw ba ang ginagastos? Okay. So eto mga boss ha. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung sasakyan ko. So siyempre alam niyo naman kung pinanood niyo yung start ng trip namin. Ayun yung sasakyan ko. Nasa SUV category na yan. Giulio Cavango, pero kapag tinanong kasi nila kung anong klaseng sasakyan ang Giulio Cavango, pero sasabihin nyo kasi dyan, pwedeng MPV, yung parang mga kagaya ng Expander, ng mga Toyota Rush, or pwede nyo na rin sabihin SUV. Okay, so pareho na lang naman din yung mahiging bayad doon, okay? So bago ko sabihin sa inyo mga bossing kung magkano yung pamasahe sa Roro, turuan ko muna kayo kung paano sumakay ha, kasi nga, ayoko maging pagkakamali nyo yung naging pagkakamali ko dati kasi sayang sa oras. Lalong-lalo na, for sure, pagod na kayo sa biyahe nun. So kapag pupunta kayo ng Matnog Port mga bossing, ang hahanapin nyo lang sa Waze or Google Maps is Port of Matnog. Okay? Doon na ang punta nun, wala nang ibang ituturo yan. Next, kapag ka mga 8 kilometers away na lang kayo from Port of Matnog, 8 or 7 kilometers, mga ganon, observe nyo na yung kalsada kasi meron kayong madadaanan doon na parang checkpoint. Pero hindi siya checkpoint. Doon ang queuing line. So para saan yung queuing line? Doon kayo kukuha ng queuing number. At doon ako nagkamali last year. Why? Kasi ang mindset ko noon, papunta akong Port of Matnog. Okay, so nagbe-base din ako kay Waze. Nakalagay pa para mga 7 something kilometers away pa ako. So may nakita akong gano'n. So hindi ko pinansin. Dire-diretso ako. Pinapara na nga ako ng mga tao eh. Akala ko, no, yung mga pumapara sa akin noon, yung mga yung mga fixer, akala ko dati fixer, pero hindi sila fixer mga boss, queuing line yon. Okay, so pagdating ko since dinedma ko sila, dumiretso ko nga ako doon sa ticketing area. Pagdating doon, sabi, may queuing number ka na ba? Wala pa. Okay, so balik ka doon, makikita mo doon, nakalagay queuing station, okay? So balik. Ilang kilometro yon, parang kung 7 kilometers away pa ako or 8 kilometers away pa ako sa Port of Matnog, isipin nyo lang kalahati, mga 4 or 3 kilometers. O, di ba ang layo? Ang layo. So, babalikan mo pa yon. So, huwag nyo lalampasan, ha? Pagkakuha nyo ng queuing number, ang kailangan lang naman doon is ORCR, Xerox, driver's license, tapos itatanong ko ilan yung pasahero ninyo at kung saan kayo pupunta. Okay, wag kayong maglalay or mag-aano tungkol sa number of passengers nyo kasi nga lahat yan, pati mga bata, lahat, okay? Kasi pati mga bata may bayad. Okay? Tapos pag nakakuha ng queuing number, diretso na kayo sa window 1. Tapos sa window 1 medyo matatagal lang kayo kasi itong unang punta namin sa Samar, 10:30 kami dumating ng ticketing area, 6 o'clock ng umaga kami na-issuehan. Kapag mga peak season, peak hours, talagang ganun. Okay? So ngayon ganun din. 9 o'clock kami dumating ng Port of Matnog. 6 o'clock na kami nakakuha ulit ng ticket. So medyo matagal din. Pagdating nyo pa sa loob ng Port of Matnog, medyo konting pasensya pa ha. Kasi kagaya niyan, 6 o'clock na kami nakakuha ng ticket, di ba? Pagpasok namin sa Port of Matnog, alam nyo ba na nakasakay na kami ng barko 9:30 pa ng umaga. So kung 3 hours ang meron ka, kung medyo nagtitipid-tipid ka sa gasolina, patayin mo muna yung makina mo. Okay, kasi 3 hours ka maglo-long wait talaga doon. Ganun katagal mga boss. Nakasakay kami 9:30. Umalis yung barko. Luckily, umalis yung barko ng 11 o'clock. Last year, mas malala. 12 o'clock umalis. Okay, so talagang ginabi kami. So eto mga bossing, hindi kasi ako nakapag-total kung magkano talaga yung binayaran. Pero iisa-isahin ko na lang sa inyo. Gagamit na lang tayo ng calculator. Okay? So, meron si Mrs. binayaran na 1,680. Yun yung para sa sasakyan. Ito may calculator ako. 1,680. Para sa sasakyan yun. Tapos, kapag nagbayad ang pasahero, yung pasahero kasi 192 isa. Okay? 192 ang isa. Pero kapag nagbayad ng sasakyan, libre na yung driver. Okay? So kung ang biyahe yung sasakyan at driver lang, wala na kayong babayaran para sa pasahero kasi libre na yung driver doon. Okay, so sa 1,680, tapos yun nga, ito na yung sa pamasahe nung pasahero, 192 kapag regular passenger. Tapos meron kami kasamang dalawang senior, so 137 yung senior. Tapos, yung dalawang bata din. Pati bata may bayad po. Yung dalawang bata ko is 7 years old tsaka isang 3-year-old. So, 96 pesos. Okay, 96 pesos ang isa.
So, 1,680. Wait lang, 1,680 plus dalawang 192. Bali, 6 na nga lang yung ticket eh. Kasi 7 kami. So, 6 na lang yung ticket kasi nga hindi na ako kasama. Dahil libre na ako kasama na ako sa sasakyan. Dalawang 192, dalawang 137 na senior. Tapos, dalawang 96 na bata. Ayan. Okay. Tapos next na binayaran namin is terminal fee. Terminal fee. Bayan ang hirap, 'di ba? Ganito kagulo 'yun. Tapos marami talagang babayaran sa Matnog. Halos lahat ng window. Window 1 ka ba nauna? Window 1 tapos sumunod 6 na kaagad. Kasi ibang window para yata sa mga truck 'yun eh. Tapos after 6 parang window 11, no? 11, 12, 13, 14, parang ganon. 13, 14, 15, 16. Yun. Tapos ito na nga yung ating terminal fee na worth 129 pesos. 129, ayan. 129. Plus 129 pesos. Plus, ano pa tong resibo na to? Walang nakalagay ko anong resibo to, pero this is worth 25 ba? 25 pesos lang naman. Wala nakalagay kung para saan siya eh. Pero 25 pesos lang naman siya. Tapos, ito, hindi ko alam kung para saan tong kulay green na to. Pero ang presyo niya is 10 pesos isa, tas 7. So, para sa pasahero to, pero hindi ko alam kung para saan tong ticket na to. User fee. Nakalagay, naka-stamp user fee. Plus, 1, 2, 7, 70 pesos. 70. Plus, yan, meron pang maliliit na resibo na 30 pesos ang isa. Nakikita nyo, 30 pesos. 30 pesos ang isa. So, feeling ko 7 pesos, 7 pieces din to. 1, tignan ko kung may kasama sa sasakyan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga. So, para rin to sa pasahero. Hindi ko alam kung para saan kung 30 pesos na to. Paki-comment na lang po sa baba sa mga nakakaalam ko para sa yung 30 pesos each. Okay. Plus 210. 70 times 30 times 7 is 210. So ang total naming binayaran sa barko is para makapunta ha, isang puntahan lang to mga bossing, 3,000. Nakikita nyo ba? Ayan. 3,195. Pamasahe namin yan. SUV. Tapos 7 tao, 2 doon ang senior, tapos 2 doon ang bata. Okay? So ulitin ko ha, hindi 7 ticket ang binayaran ko, 6 lang kasi nga kasama yung pamasahe ko sa sasakyan. Pero ang nabawas lang naman sa akin is 192. Ang regular pamasahe kasi ng isang tao is 192 pesos. Okay? So sa mga pupunta, alam nyo na kung magkano. Sa motor, hindi ko alam eh. Pero try ko na lang sigurong silipin. Pipicturean ko na lang pag bumalik ako ng port. Okay?